Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin kailan ba babalik ng Pilipinas si VP Sara. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Sa isang panayam doon sa The Hague, Netherlands, ng mga journalist, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na babalik lang siya sa Pilipinas kung dumating na po ang isang documents na hinihintay niya regarding po sa legal case ng kanyang ama, si Tatay Digong, at nagkausap din sila ni Attorney Nicholas Kaufman, ang pangunahing lead counsel ng kanyang ama sa kanyang kaso sa Crimes Against Humanity na ipinataw ng International Criminal Court. Definitely, sabi ni Inday Sara, once na makumpleto na ang mga documents, babalik na siya dito sa Pilipinas. Tinanong siya ng isang reporter kung kamusta naman siya. Sabi niya daw, she's doing well, okay naman daw siya, wala naman problema. So, sa tingin ko guys, they are trying to complete all the necessary documents para sa kanilang argumento sa defense, para kung may hearing sila sa September 23, 2025 regarding sa kaso ng kanyang ama against Crimes Against Humanity, ay medyo may isasagot sila sa mga tanong at depensa para sa kanyang ama. Take note guys, si VP Sara ay isa pa ring ng ating pamalaan, no? Ng official ng ating pamalaan, nga kailangan niya talaga makabalik dito sa Pilipinas para gampanan niya ang kanyang trabaho bilang pangalawang pangulo. So, hindi na isa ring reason nag-stay siya doon para makita niya at mamonitor din ang kalagayan ng kanyang ama. Alam naman natin na si Tatay Digong ay 80 years old, may mga sakit na like diabetes, high blood at iba-iba pa na mga sakit dulot ng kanyang katandaan. At isa pa, no, na makikita natin, siya lang doon sa loob ng kulungan, wala siyang kausap, medyo mahirapan talaga, no. Dapat kailangan lang ni Tatay Digong na malakas ang kanyang mental toughness, kasi hindi din biro na ma-isolate ka sa isang lugar, especially wala kang kausap. Loneliness sometimes can tend you to make or to think of bad things, no, kasi madidepress ka rin kasi sobrang lungkot na nasa loob ka ng piitan. Okay nga, may mga pagkain, pero iba talaga kung may kausap ka, no? At least you can release whatever emotions that you have in mind. So, let us pray din, no, sa kalusugan ng ating former president, Tatay Digong, na maging okay lang siya. At sana po maging matatag siya at positive thinking lang siya. Kung wala talagang sasala, the case will be dismissed by ICC at then pauwiin sa dito sa Pilipinas. Pero kung may kasalanan si Tatay Digong, wala tayong magawa. He have to face the consequences of his action. Makukulong talaga siya. According sa news, ang maximum na pwedeng makulong si Tatay Digong is 30 years. 80 plus 30, that will be 110. Most likely he will not survive, no? So, panalangin lang natin na ang kanyang kalusugan at magiging okay lang siya sa loob ng detention center ng The Hague. Yun lang po guys, mahal ko kayo. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Kita-kita po tayo guys sa sunod na video. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam!